Aba, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ibo Teodoro ng DND na 1 bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at may siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansa yan, pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman nitong si Gibo Teodoro, bago rin siya tumakbo kasama ko noong 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay i-give up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Bagamat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay ebidensya ng iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya syempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa, bukod pa sa bansang Pilipinas. Anong masama na siya'y nanumpa ng katuparan sa bansang Malta? Eh ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hitwaan ng Amerika at ang China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Gibo Teodoro. Ikaw ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikaw ay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro na kinakailangan pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union? Abay, after all ako po 2 beses nag-aral sa Amerika, 2 beses nagturo sa abroad. Sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika at sa Singapore. Pero minabuti ko pong wag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa. Dahil hindi po pwede na magkaroon na ng 2 amo. You can only have 1 master. Yan po ang aking paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship, para naman pagbigyan yung mga Pilipinong kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay, ang totoo po, pag ikaw'y manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, na national security ang pangunahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo? So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibo Teodoro na kinakailangan tindigan ang China, na ambanta ang China sa international security and peace ng ating rehiyon, yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na kumikilala ng katapatan sa European Union? Diba? Dahil alam niyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ng ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas, dahil sunod-sunuran tayo sa Amerika, ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung gaano karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga Chinong mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam, at ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyon-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam, at tignan nyo, halos wala nang mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. Samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia, no? Pinakamagaganda po ang ating beaches. Pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang nagpupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gibo Teodoro, tinatrato na kalaban ng China. At bakit naman pupunta mga Chino rito kung sa tingin nila, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa
Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo, ano ang magbibigay ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino? Hindi ba yung mga kapital na po pwedeng dali ng China, yung mga turista na po pwedeng maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas, yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sang-ayon sa ating pangnasyonal na interes na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Eh ba't hindi mo ginagawa yan? At kabaliktaran ng ginagawa mo. Dahil ba ikaw ay nag-swear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa iyo na kumuha ng Maltese citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng Maltese citizenship. Wala naman naghahabol sa iyo. Dahil mula nung nanalo iyong pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwede magpanggap na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas. O, nung panahon naman ni Presidente Duterte, ilang beses kita nakita sa Davao. Isa ka sa pinakasipsip kay Tatay Digong. At matapos na maging presidente ang Tatay Digong at kinidnap sa dahig, ang hindi ko maintindihan, sa kabila na yung kasipsipan kay Tatay Digong, isa ka pang naging promotor at taga-implement ng pag-ngidnap kay Tatay Digong. Ano ba yan? Ang taas ng respeto ko sa iyo eh. Dahil number 1 ka sa bar, number 1 ka sa klase mo sa UP Law, bagamat hindi tayo magkapatch, no? Pero bakit ganun? Bakit wala kang katapatan doon sa sinipsipan mong presidente? Di ba? Ilang beses na madaling araw na ikaw inaabot dyan sa Davao, nakikipag-inuman kay Tatay Digong. At proud na proud mong sinasabi na naging kliyente mo si Tatay Digong. And yet, parang sa'yo, baliwala lahat yon. At talagang nung kinidnap si Tatay Digong, isa ka sa 3 pinaka-influential na nagpatupad niyang kidnapping na yan. Tapos malalaman namin ngayon, ikaw pala ay kumuha ng ibang citizenship bukod sa Pilipinas. Anong dahilan mo? Nung panahon ni Tatay Digong, sip-sip ka. Wala namang dahilan para ikay kumuha ng asylum o para maniguro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangalawang citizenship. O, tapos naging presidente ang iyong pinsan ni Marcos Jr., lalong wala kang dahilan. O, nung panahon ni Noynoy Aquino, wala ka rin dahilan. Bakit? Kamag-anak mo rin si Noynoy Aquino eh. Diba? Maski hindi magkakampi sa politika ang iyong tiyuhin na si Danding at si Cory, magkakadugo pa rin kayo. Hindi naman makukuha na magkakadugo na ikaw ay pakulungin. Diba? So sa tingin ko, wala talagang dahilan. Walang banta sa buhay mo para ikaw ay kumuha ng pangalawang citizenship. Other than, ayaw mo lang talagang maging Pilipino. Pues, kung ayaw mo maging Pilipino, huwag kang manungkulan. Ganun lang yun. Ako nga bagamat tayo kumukuha ng asylum sa Netherlands, talagang linilinaw ko po, hindi ko itatakwil ang aking pagiging Pilipino. Kung ako i-require sa asylum proceedings na ipatakwil ko ang pagiging Pilipino, hindi ko na po itutuloy yan. Magpapakulong na lang ako sa Pilipinas dahil ni minsan, sa dami ng pagkakataon ko na itakwil ang aking pagka-Pilipino, hindi ko po ginawa. At kaya nga po, tinatapos ko ang lahat ng aking lives sa pagsasabi na mahal ko ang Pilipinas dahil ito lang ang aking lupang sinilangan, ito lang ang aking bansa, ito lang ang bansa ang mamahalin ko, at ito lang ang bansa na aking ipagtatanggol. Wala na po akong sinumpaan ng katapatan kung hindi sa bansang Pilipinas at wala po akong plano kahit kailan na manumpa ng katapatan sa kahit ano pang banyagang bansa. Ako naman, dito kay Marcos Jr., kamag-anak mo rin itong si Gibo, 1 bilyon ang intelligence funds ng DND, 5 bilyon ang intelligence funds mo. Bakit hindi mo nalaman? Nadayuhan pala yung dais mo maging Secretary of National Defense. Hindi lang yun. Talagang riniserba mo yung posisyon ng Secretary of National Defense. Kay Gibo Teodoro, inantay mo siya hanggang matapos yung kanyang election ban para italagang Secretary of National Defense. And yet, hindi mo alam na dayuhan siya. Yan kasi kung ano nung inaatupag mo. Kaya nga sinasabi ko bagamat hindi ko sinasabi talaga na conclusive na ikaw ay bangag,
chances are, baka ikaw nga kasi hindi mo pinapasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya ulitin ko po ha, para na ako silang plaka, hair follicle test kung gustong pasinungalingan na ikaw ay bangag. Di ba? At lahat kami matutuwa kung mapapatunayan na hindi ka bangag. Kasi malalaman namin na lahat ng iyong kapalpakan, hindi pala dahil siya ikaw ay nagbangag, kung hindi ka talaga ay walang kakayahang mamuno. Parang mas okay tanggapin dun sa mga nabudol mo sa unit team na talagang wala ka lang kakayahan talagang mamuno kaysa doon sa sinuportahan namin ang isang bangag. Kaya please lang, magpa-hair follicle test ka na para mas madaling tanggapin sa amin mga nabudol mo na at least talagang wala ka lang talagang kakayahan mamuno at hindi yan dahil sa bisyo, di ba? Ay, nako, buhay-buhay nga lang naman. Tayo, move on na tayo na dahil natanggap na naman natin na budol tayo. At ngayon, kinakailangan lang tayo manindigan na hindi na tayo papayag na salawlain ang ating mga bayan na mga tao na wala sa tamang pag-iisip. So ngayon, ulitin ko po ha, itong kumpirmasyon na si Paulo Tangtoco ay namatay sa cocaine overdose, kinakailangan sagutin. Lisa Marcos, nasa police report, naroroon ka sa room kung saan nakakuha sila na isang plastic na supot na merong narcotics na pinagdududahan, na merong mga dollar bills, na merong powdery substance, merong pang mga syringes. Hindi ko alam kung ang cocaine ay ini-inject din sa mga veins, no? Pero meron pa mga syringes. Parang yung paggamit nila ng cocaine, hindi lang sa pamamagitan ng pangsinghot. Meron pang injection na ginamit. Ano ba yan? Masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At kasama, kumpirmado, si Liza Araneta Marcos dyan.